Alright, everyone, welcome back dito sa latest episode ng Deep Dive po natin. Today, kasama po natin si Congresswoman, Teacher Franz Castro. Thank you very much, Congresswoman, for making time for us. I know sobrang busy kayo nowadays. Marami nangyari, mga 11th hour. Kamusta po kayo? Happy New Year! And Kong Ipachoy. Ayan, oo. Happy New Year, Chinese New Year nga pala, no, sa 29. Opo. So, eto, in-spend yung last days ng 19th Congress, no, bago mag-campaign period. So, marami pa rin kasi mga pinag-uusapan dito sa House of Representatives, tsaka dito sa plenary. So, maraming mga hinahabol na mga bills. Obviously, speaking of mga hinahabol, there are two things I want to focus on. Yung unang-una, of course, kasama dyan yung issue ng impeachment complaint kasi second po kayo nag-file ng impeachment complaint. Hindi ko alam bakit naunahan kayo kasi sanay yata ako na kayo una eh. Pag mga ganyan, kayo po medyo record breaker. But pag-usapan natin what's the difference with the two other impeachment complaints filed. Wala pa yata yung fourth, no, na hinintay natin ng matagal, which probably says something about the state of affairs. And then obviously transition tayo dun sa issues ng budget dahil last year talagang piatos, at octopus, lahat yan nagawa natin. Pero this year, of course, yung kabilang kampo ay tumitira sila dito sa bicameral report. Ang dami nilang blind item. Ay, sorry, blank Oo. item pala. Uh, Oo nga. pag-usapan natin lahat yan. And then, of course, lastly, Congressman, I want to discuss kamusta yung campaign, how things are shaping up for 2025 elections. So, unang-una, Congressman Castro, ano po yung pagkaiba ng impeachment complaint nyo dun sa impeachment complaint ng dalawang ibang grupo, including yung Akbayan at saka ibang grupo na interview na po natin? Ano yung mga grounds for impeachment po at ano yung ebidensya nyo for those grounds for impeachment against Sara Duterte? Well, isa lang naman yung ano no, yung complaint o isa lang naman yung grounds ng second impeachment complaint. So, yung betrayal of public trust. So, tatlo yung nilagay natin doon, no. Based ito doon sa mga yung mga evidence namin, by the way, ay syempre yung nangyari doon sa um, yung good government and accountability, no, na committee. Kasi nandoon na yung mga ano no, nandoon na yung mga testimonies at saka yung mga documents needed. So, yung betrayal of public trust. So, yung una, yung sinasabi natin na gross discretionary power. So, the gross discretion of power. So, yung tinignan natin dito, no, yung paggamit noong power ng vice presidente para doon sa confidential funds. So, makikita natin dito, no, na over yung discretion, no, dahil mapapatunayan yan doon sa mga peke na mga sinabmit na mga acknowledgement receipt, yung mga reports, performance report, yun. So, nandiyan yan. May mga, yung evidences galing doon sa committee. Oh. Excuse me. Paano po natin masabi na peke? I mean, how dare you question Mary Grace Piatos or yung mga pabalik-baliktad na pangalan para sa So, signature? Are we not sure na walang ganyan mga tao talaga? so, based doon sa ano, no? Based doon sa, dahil pina-check din naman ito doon sa Philippine Yung Statistics statistics. Authority. Ngayon, kung gumagamit siya ng alias, at least sa mga logbook, no, ng ano no ng bise, no, doon sa Office of the Vice President, dapat may mga tunay na pangalan niya. So hindi simple na may mga ginagamit na ibang mga pangalan kasi paano mo nga malalaman talaga kasi ang lalaki ng mga rewards, ang lalaki ng mga ibinigay na mga pera, no? Remember, 125 million in 11 days na gastos, 'di ba? Kaya talagang ano no, talagang makikita mo doon yung mga uh, ano talaga no, yung paggamit ng mga hindi totoong mga dokumento, no? Tapos yung pagbabaliwala, no, doon sa kanyang sinumpaang tungkulin, no, na sinasabi niya na parang binabaliwala niya yung process ng auditing at saka yung oversight function ng Kongreso. So, ando doon makikita yon mula pa doon sa usapin ng budget, no, na kung saan hindi siya sumasagot, hindi niya pinapaliwanag kung ano nangyari doon sa previous na budget. Parang gusto nilang pag-usapan yung budget niya for 2025. Eh, hindi naman gano'n, no? Ang budget process kasi,
dapat tinitignan din. At yun naman, alam naman niya siguro yun. At lahat ginagawa namin yan sa lahat ng mga ahensya. So, we asked, no, yung mga utilization ng mga previous years na budget. At lalong-lalo na to kasi nagkaroon ng notice of disallowance yung 2022 na budget. So halos ganun lang, no? Parang ginagawa, meron pa yung parang she's making mockery of yun nga, yung audit process. At saka yung parang hindi siya talaga tumutupad doon sa kanyang, yung oath na nasusunod siya. I mean, yung may oversight committee yung ginagawa namin, pero parang binabaliwala niya yung proseso na yun. So, yun lang yung betrayal of public trust. Kasi mahalaga kasi yung as an official, 'di ba? A public official is a public trust. Kaya kung may entrust sa'yo na pondo or whatever, magamit talaga to ng tama. Um, So, yun. Tsaka dapat yung right. trabaho mo bilang official of the land at vice president ka nga, second official of the land ka. Kahit nga maliit na empleyado, kailangan sumunod siya doon sa oath of office niya. Hindi. Parang hindi niya nagampanan. Right. Napansin ko kami nga yung mga kumukuha ng mga pitsugi na honorarium lang sa mga government, parang 2 buwan pa ipoprocess yan. Ang dami pang signature Yes. counter, signature, TIN, ID. So, puntahan natin yung mga palusot nila. Ay, sorry, yung mga defense nila. Yung una is, dahil ito ay sensitive intelligence related, security related, hindi nila pwede ilagay yung tunay na pangalan, kaya alias lang. Just to remind yung ating mga audience po natin, Ma'am Castro, ano po yung mga rules governing confidential fund? You still have to show sino talagang ginastusan mo, di ba? Kasi alam ko kahit KGB ka or mga intelligence, kahit gumagamit ka ng alias, there's still the original document that says Yes. original Oh, person. So hindi pwede hanggang alias lang. May resibo yes. dapat pa rin yan. Oh. Tama ka, Richard, ano? Ang nag-govern doon sa pag-audit nito ay yung Joint Circular 2015-1. So ito yung Joint Circular ng DBM, ng DND, ng COA. Nakalagay doon ano yung definition ng confidential funds, even the intelligence fund. Kasi yung confidential fund, exclusive yan sa mga national government agencies. Kasi kapag intelligence fund, para yan sa mga security agencies natin. No? So, alam na natin yan, DND, AFP, etc. So, confidential funds, nandoon yung definition, at nandoon lang yung pwedeng expend. So, pwedeng paggamitan ng pondo. So, among others, andun yung pagbayad ng confidential information. So, kaya lang ito parang ang hirap ma-determine, no, Richard, kung paano mo ba determine talaga ano ba yung mahalagang confidential information na talagang kailangan mo doon sa mga operations mo o sa mga programs and activities ng isang ng isang Confidential nga, ma'am, di ba? department. Confidential. Just Yeah. trust me lang. Trust me, bro. Kumaga, ganyan lang. Well, kaya talaga prone to abuse. Kasi trust me nga rin, lang, parang trust nyo ko, bas parang ganun lang. Hindi natin alam kung paano ma-determine nga yung confidential information. Pangalawa, pambayad sa reward. No? Pangatlo, pambayad doon sa mga safe houses, kung meron din nagamit na for transportation. Tapos yung iba pang mga, kung merong supplies, etc. Kaya lang nga, ito nga, no, ang COA na mismo, merong 70 million na may nagkaroon ng notice of disallowance. So, we wonder kung paano ito ma-justify pa, no? Kaya yun lang yung no, yun lang yung talagang kahit na mahigpit yung rule dito sa confidential funds, kahit na merong joint circular, may pa rin may lusot pa rin ang mga agency, may lusot pa rin yung tumatanggap ng no, ng confidential funds. Kaya kagaya ng sinasabi mo, Richard, confidential nga kaya hindi pwedeng sabihin. Pero dapat nakalagay din doon sa sa joint circular na merong mga tunay na pangalan yan, no, na hindi Alam mo ko, nga pwedeng KGB nga, Michael. i-divulge. Oo. Kaya lang nga, yung mga ganito, imagine mo, meron pa nga dalawa, di ba? May dalawa pa nga na dalawang reward, magkaiba ng amount, and huge amount yan, sa isang araw, pero the same name.
So ano Aba, tong mukhang talagang gold mine. yes, kaya James talagang Bond. oo, anong name isang name lang 'yan ano. Tapos magkaiba ng amount, tapos binigyan ng reward. So ano kayang information yung naibigay sa isang reward. Kaya talagang hindi mo nga maintindihan kung paano yung paggamit. And then, 'di ba, yung nakakapagtaka, magre-rent ka ng safe house for 1 million a day. 750 million a day. 500, ay, no, sorry. 750,000 a day. Tapos may 500,000 a day pa. So, ano Ah, yun, di ba? alam ba natin anong hotel yan? Sa Abu Dhabi ba to? Or Borjal, yung 7 star? Parang yung mga ganyan Hindi, presyo so, pag 7 di star mo eh. talaga ma-imagine. Kaya lang ang nagiging problema natin, parang hindi nga kinwestiyon ito eh, no? Parang hindi kinwestiyon niya ng COA. So parang naging lenient din kahit papaano ang COA. Kaya kung magpapatuloy pa itong confidential funds, mapahigpit na ma-restrict pati yung function ng COA at saka ano yung dapat ko talagang tingnan. Kasi parang tinatanggap na lang na ako nga nag-question nung meron bang 1 million a day na safe house, no? At ilang mga informants ang in-house doon. So, Medyo di nila Medyo Waldorf, Switzerland pang World Economic Forum yan. Baka sa Davos. so, yun ang ano, yun ang mga kaduda-duda talaga. At I doubt kung in 180 days, no, kalahating taon pa, nabibigyan pa ng COA ng ang OVP para ma-justify ito. Hindi lang yan, sa ano pa, no, meron pa rin sa mga DepEd. No? Sa DepEd naman, Right. tatlong ano rin yan, tatlong quarters din yan na gumamit ng confidential funds. At pare-pareho ang justification. So, yun nga, nahuli nga natin na kahit na yung program ng DND o ay ng AFP, ginamit as ano no, wala na siguro silang mapakita na performance report. Ginamit nila doon sa pag-justify sa COA na dito Meron pinanggalingan. dyan. Tama Nabista natin, ganyan sila. na lang. Oo. Nabisto sila, sabi ng AFP, hindi, wala kaming kinuhang pondo mula sa DepEd. So, huli, di ba, nahuli sila. Kaya talagang, Mm-mm. hocus-pocus lang yung mga Focus, document. focus, piatos. Although sabi ni Justice Carbisa, may piatos talaga daw sa Davao na parang coffee shop, pero single letter T daw. Pero anyway, it could be someone else. At mayayaman daw, no? At Yung may mga, yaman daw, diba, baka narinig ko yumaman yun lang. eh, parang may kaya daw yung mga Oo, may piyat. kaya yung single T's. Yes, Ito, mas oo. mayaman pa kasi dalawa yung letter T niya. Um, uh, Congressman, I want to ask you also about this. Yung isa pang palusot, ay sorry, isa pang explanation ng mga Dutertes is, actually, Sara essentially said, maliit lang yan na 100 million na yan eh. Ang nakawan nga, billion. Like, what do you have to say about that? Last time I checked, itong confidential fund na to ay isang invention ng mga Dutertes since time immemorial. Di ba? Parang matagal na tong confidential fund na to. Alam natin, Davao pa lang panahon ni Sara, hundreds and hundreds of millions of pesos. Talo pa kami sa QC Makati, di ba? Ganong level yung Sa confidential. panahon niya, ito meron kaming resolution dyan para maimbestigahan nga. Sa panahon niya as mayor, 460 million, no? At least for 4 years yata yun or 3 years. 460 million ang confidential funds sa isang city. So paano kaya ginamit yun kung hindi yun na-check, no? Kung hindi na ano no, kung hindi nakita ng auditor o ng COA. So, sad to say, Richard, no, minsan nagiging kakontsaba din siguro ang COA dito, no? Kasi Mm. paano mati-check yan? 125 million nga, no? In 11 Right. days, Right. no? Medyo masyadong mabilis. Parang, kailangan ng AI, ChatGPT yata, hindi makahabol ng tao. Ang bilis gumastos eh. Bilis ko. But Yes. that tells you, it comes from a certain culture, no? I mean, ang allegations is ganyan talagang kalakaran sa Davao. Talagang liquid economy, kumbaga. Oo, wala nang Daw. nagtatanong, wala nang nagreklamo, walang nagbubusisi. So siguro nabigla sila ngayon dito sa national na makikita yung ganun. But No? exactly, Congressman Castro, that's the third point. Ito yung palusot, ay sorry, itong explanation nilang pangatlo, which is,
Bakit ngayon nyo lang kami dinidikit? Eh kung matagal pala tong mali yung ginagawa namin, bakit ngayon lang dahil lang inaway namin si BBM? What do you have to say about the timing issue? Bakit not 2022, 2023? Why 2024, 2025? Well, wala naman itong kinalaman as far as Makabayan is concerned kasi kami naman yung nakadiscover nito. So, wala itong kinalaman whether BBM ka or Sara ka. Ang mahalaga dito, no, yung budget, yung pondong inilalaan ng taong bayan. So, wala itong kinalaman politically. Sa amin, walang ganon. Kaya nga nung na-discover natin yan, nakita natin na nung tapos tiningnan namin yung record ng confidential funds sa LGU. Wow, sabi nga namin na parang sanay na sanay pala. Kaya pala itong 125 na ito ay parang andali lang na nagastusin kasi meron ng ganung record. So sa amin wala hindi yun ano no, hindi yun politically motivated. Just na discover lang namin na may ganun pala. So, okay yung ano na, yung parang naglinis kayo ng kamay kasi hindi na syempre ako na just kidding, Congressman. Mm. Obviously, I mean, this is the whole Congress we're talking about. But as for kasi the reason I'm asking that is kila Justice Carpio, for instance, they have a petition before the Supreme Court, no? To Mm. declare unconstitutional talaga. What is your stance on that? Kasi parang inherently talaga there's a rot at the heart of the apple eh. Alam ko Nag paano pa lang ni Pinoy may confidential fund na pero hindi ganun kalaki. But nevertheless, marami nagsabi, bakit pa kasi kailangan ng confidential fund ng mga civilian agencies? Eh, hindi naman talaga nila expertise ang security intelligence gathering eh. Nag-file din kami sa Supreme Court na ang Exactly. Just to kaya remind, file din kami. Yun nga, kami nga talagang ano no, talagang um, kami naman sa Makabayan ano, lahat ng mga um, special purpose fund na parang ano talaga yon discretionary, parang pork barrel, tinututulan natin yan, yung palaki ng palaki na unprogrammed appropriations, no, na tinututulan din natin yan at saka lahat pa ng yung mga lump sum, no, tinututulan natin yan. At ngayon nga na matagal na rin ano, panahon pa yan ng ano no noong panahon nila Neri Colmenares, right, talagang right. kino-question na yung confidential fund. So ngayon nga lang natin nakita talaga na talagang dapat questionin dahil hindi mapaliwanag at may notice of disallowance. At syempre, kung hindi rin naman namin nakumbinse ang liderato or kung hindi rin Yun din nagbiyak-biyak, kasi, yeah, exactly. People have to, may nagbiyak ang limitations unity. din kayo, within the, Yes. kasi ilan Uh, lang naman kayo sa Kongreso ng 300 people. I think, again, people have to yes. be fair when they say, oh, bakit ngayon? Bakit ganun? Like, it's the whole machinery, di ba? Mm-mm. There's a whole, which we'll discuss shortly po, no, when we go to the impeachment issue again. And then I want to talk about the elections. Um, Balikan po natin itong issue na to kasi obviously as progressives, Filipino progressives, particularly parang targeted kayo throughout the years, di ba? Yung mga red tagging na yan. Parang one of the, essentially, number one justifications ni Sara na magkakaroon ng confidential fund ng DepEd, which is unheard of in any democracy, is dahil daw may NPA infiltration, radicalization of the children, etc. So, ginamit talaga some would say, red tagging itong mga to. And the Supreme Court also had a ruling recently. And dito talaga na mali talaga itong red tagging nito. What do you have to say about that, Congressman? Because your people, meaning you progressives, have been particularly targeted, no, by some of these so-called confidential security intelligence funds. Yes, so wala pa siya sa DepEd, no? 2016 pa NBI and bago 'yon, talagang meron ng mga red tagging. May mga trump up cases na, may mga sa amin nga sa Alliance of Concerned Teachers, may mga profiling, no? Kahit na mga simpleng mga teacher na leader na medyo nagkaroon ng chilling effect nga sa kanila yung ganon. No, wala silang kumbaga hindi nila alam na dahil member lang sila ng Alliance of Concerned Teachers, no, ginamit 'yon. Kaya talagang ano no, talagang maling-mali talaga na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Kasi hindi naman ito naging epektibo para ma-implement yung sinasabi nila. Parang alibay na lang nila na sabihin na kasi may mga communist diyan sa mga teachers o may mga communist diyan sa mga estudyante. So imagine mo naman yung mga grade 1, grade 2, grade 3 sa basic education,
no? May mga ganon. So talagang hindi mo talaga maiisip na iisipin nila yung ganon. No, tapos para ma-justify lang nila yung confidential funds. Congressman, before I go to the issue of the blind item, I sorry, black blank item. Blank, Alam mo naman, tutil ako eh. Ay, ano naman, blind item na naman, blank item daw. blank item. Before going to that, yung mga mga marites ng mga DDS, I want to ask you again, from a perspective of a teacher, from an education expert person, gaano kalaki yung damage ng Duterte admin? Especially Sara Duterte, but it's not like the father's admin also did very well sa DepEd, di ba? Kasi kung titingnan mo yung rankings natin sa functional literacy sa World Bank, where yung PISA rankings, it's not like kahapon lang yun, resulta lang yan ng ginawa natin kahapon. Resulta yan ng isang dekada or at least taon-taon. Yes. So that means both the 6 years of Duterte administration and the two years or so of Sara Duterte's DepEd administration ay talagang next level na kapalpakan. Kasi no offense, but parang sub-Saharan Africa yung level natin, di ba? Yung sa functional literacy sa World Bank, we're like 92% level, di ba? Which is way higher than even India and Indonesia. So talagang catastrophic itong educational legacy. Can we discuss the competence part? Kasi tayong mga Pilipino, parati focus tayo sa corruption eh. Corruption is horrible, it's an evil. But incompetence is also evil, right? Yes, oh, so we've been telling no upon the appointment no pag-appoint kay kay VP Sara Duterte as DepEd Secretary. Pero syempre tama ang sinabi mo Richard no, yung kapalpakan sa education long time ago pa yan, dekada-dekada na yan. Kaya nga ito mas pinalala pa nung incompetence ni Sara Duterte no dahil nga sa minaamin niya naman na hindi siya educator, na wala siyang alam, no, na kailangan niya yung tulong ng mga ano, kaya hindi naman din siya nagkukonsulta. Ang kinukonsulta niya yung mga military, mga Saka nag-appoint abogado, siya ng wala siyang military, education mga experts. abogado. Yeah, wala siyang Yes, tama, education experts. oo. Isa sa mga siyempre sa mga kapalpakan niya no, yung may budget para sa mga rooms, sa mga buildings, mga around ano yan, siguro 2,000. Pero ilan yung mga nagawa? 'Di ba? Wala pa yatang 10%. Pero may budget. So sayang yung mga budget no inailalaan. Ano pa ba yung maanomalya din dun sa computers, mga laptops. 'Di ba? Na sana nabigyan yung mga teachers, mga estudyante natin kasi talagang mahalaga na ngayon yung laptop unit sa ating mga estudyante kasi itong mga PISA, itong mga international na mga test, ginagamitan na yan ng computer ng laptop kaya dapat ay merong competence yung mga estudyante natin sa paggamit ng technology kung kumukuha sila ng So baka test. kaya ang baba ng grade nila, baka hindi rin sila marunong paano mag-input, no, sa computer. It's also possible, no? Yes, oo, kasi nga, siyempre, kung di sila, yung mga bata kasi pinipick up sila at random. 'Di ba? Ang sa mga pizza test, sa mga PISA test, international test, kaya kung ang mga bata ay hindi sila bihasa doon sa computer, so dalawa ang barrier nila, no? Kung mahirap yung test at saka yung paggamit ng ano no, paggamit ng computer. May mga policy pa siya na mga nakakatawa, 'di ba? Tanggalin ang mga visual aids sa mga classroom. Classroom, Kailangan yeah. kailangan elementary na talagang mga visuals talaga ang pag-aaral ng mga bata. So, yun, malaki malaki talaga yung mga pagpapabaya. So, kailangan talaga kaya sabi nga namin, dapat educator, may competence, alam sa kalagayan ng estudyante at teachers, 'di ba? So, sa halip I mean, sa halip na i-win over niya yung mga teachers, halimbawa na kagaya namin na namumuna, 'di ba? O nagkakaroon ng mga ibang pananaw sa mga bagay-bagay sa DepEd. So dapat kinausap niya, kaya lang hindi eh. May bias na siya against doon sa mga teacher na mga nagpo-protesta, nagko-complain, ang tingin niya lahat diyan ay mga ano no, mga terorista, mga komunista. So Puro ganun yung rebelde kagad. mga mga rebelde, mga ganun. Um, Thank you so much for pointing that out. Ako kasi what I found very interesting dun sa hearings last series, ang bilis gumastos pagdating sa confidential fund, pero ang bagal gumastos dun sa investment. 'Di ba? Yung ratio ng investment dun sa mga pangangailangan ng education ay one of the worst ever, right? Parang sobrang inefficient
kasi bibigyan ka ng pera din para mag-invest sa classroom, mga computers, mga napakabagal nila. So mukhang yung bilis na punta sa ibang bagay, di ba? Yung Ay, energy na oo, punta yun sa nga yung isang sinabi bagay. ko eh. Dun nga sa budget hearing, yun nga yung sinabi ko, ang bilis. Bakit ang bilis ng paggastos ng confidential funds in 11 days? Samantalang itong mga kailangan na may budget naman, ay ang bagal nung pag-utilize. So, medyo doon yata nagalit sa akin, mas galit na galit sa akin kasi nakita natin yung yung performance niya doon sa utilization doon sa DepEd budget. Um, and and what is your take on the new chief, Senator Angara? Do you think he's doing enough or moving in the right direction? I mean, hindi siya education expert background, but malaking improvement siya from what we had under Sa. Malaking improvement sa amin dahil nakikinig siya, no? Meron siyang listening ears para sa mga teachers. Lalo-lalo na dahil naging legislator siya, no? Yung, like for example, yung pangangailangan sa pagtaas ng sweldo ng mga teachers, nauunawaan niya yan kasi may mga ano siya, may mga proposal siya. Pero, siyempre, matagal, hindi naman ay sa batas. But anyway, kahit pa paano ay nakikinig siya. Yun ang mahalaga eh. Na may mga consultation, nakikinig siya kahit di man siya di man siya expert sa education. So marami siyang mga consultations na nagbunga ng magandang mga memo para sa field, no? Yung mga overtime, yung mga overload, yun inano niya yun, inasikaso niya yun. Tsaka yung calendar shift, no? Yung pagbabalik from June to March ang pasukan. Yun sa konting time niya na yun ay ano no. Pero syempre, kailangan niya ring mag-double time sa dami nga ng mga naiwan na mga problema. So, yung mga ito tinatanong pa nga namin yung mga laptop na sinasabi niya na nung September pa dapat na ipamigay nakalagay lang daw dun sa bodega ng supplier. So, yun, hindi ko pa nga rin alam kung ano yun, ano. Tapos, ito nga, yung pagbabawas ng, ng budget, no, ng Yun DepEd, nga eh, bakit, ano, pwede natin pag-usapan yan kasi ang isang malaking issue of, some of our friends have been raising this is, pag titingnan mo yung latest budget daw, hindi niya ma-meet yung minimum threshold kung saan dapat ang DepEd budget ay pinakamalaki, no? Given yung kaalagan niyan sa ating saligang batas. What is your read on that, the Congressman? Because, Justice Carpio among others would say, parang kung ano-ano lang sinama as education, but yung PMA Academy, kung oo ano nga. training, hindi naman yan DepEd or even TESDA, that's more vocational. So it doesn't meet strictly the definition of what education is. Kayo po as an education expert, anong base niyo dito sa budget for DepEd for the new fiscal year issue? Well, Richard, talagang kulang na kulang yung budget sa education. So kasi kami ang binibilang lang talaga namin ay yung basic ed, yung DepEd, syempre yung mga SUC, yung CHED. So sige, pwede na natin isama yung TESDA kasi nandiyan din naman yan sa part ng curriculum. But anyway, um, ginawa na lang ng paraan eh. Parang nagpalusot na lang na dinagdagan ng mga budget na hindi naman related doon sa function ng basic literacy or sa basic education, no? At saka yung sa tertiary. So, kulang pa rin, no? Kahit na ilagay pa nila 'yan, ang kailangan talaga ay at least 6% ng ating gross domestic product na ini-aim yun ng lahat ng mga countries. No, kahit nga dito sa mga kapitbahay nating countries, kaya talagang naglalaan sila ng at least 6% So mga noong $25 billion. Oh wow, that's a lot, right? Ang laki nun, yeah. well, eto kasi yung 1 trillion na yan, parang 3.5. So doblehin mo yan. So yun ang dapat na na maging budget na education para yung una mapunan mo yung lahat ng mga perennial shortages sa classroom, sa teachers, sa mga pangangailangan sa computers, etc., 'di ba? So, yun talaga. Kung talagang gusto natin ng bansang uh, ang mga citizenry mo ay talagang educated or nakakatungtong man lang doon sa paaralan. Right, malaking bagay. I mean, we talk to investors para nasasabi, lalo sa managerial skills. Kailangan talaga nila yung medyo mataas-taas yung level of education, no? Um, Congressman, I want to get back to this issue. So, what are the facts of the case pagdating dito sa BICAM blank item daw? Na the BICAM report daw was riddled with rooms for
exercise of questionable discretion. I mean, I'm putting it very nicely. I think gets ng tao anong sinasabi ko dito. At talagang pinagpipiestahan ng mga Duterte yan. Because I want to bring the discussion to something even more important. Kasi sa aking palagay, over the past 3 weeks, nawala na po yung momentum. Lahat ng momentum ngayon na yung atake sa admin, atake, whether totoo or hindi, sa budget ni BBM. Halos nawala na yung attention ng tao sa impeachment issue eh. Nakikita ko yan sa online, nakikita ko yan as journalist din ako, so nakikita ko rin yan in terms of headlines. That's why kanina pinapa-remind ko ang tao yung gastos sa piatos, gastos sa mga kung ano mga questionable na bagay. But the reality is now ang laki ng nag-shift ng attention eh. At of course, marami sa ating kasama na good, well-intentioned naman, nakatutok din sila for the right reasons. What is your understanding of the facts of the case dito sa BICAM na to? Totoo ba itong sinasabi ni Digong or as President BBM said, liar siya? Sabihin ko lang yung totoo Richard, no? Siyempre, As totoo far, na. well, oo. As far as we have the documents. So, kasi ang kina-question namin parate sa yung budget process, no? Well, noong bago, ito lalong pinalala ito nung panahon ni Digong, no, yung minamadali yung budget. So mas lalo na ngayon minamadali yung budget. Railroading. Oh. So railroading. So yung blanco, well, December 11 nung umaga, last day ng Bicameral Conference Committee, natapos na yung BICAM, no? At nandiyan na yung book, yung Bicameral Conference Committee na report. Tapos bago mag plenary yun, parang 15 minutes bago magkaroon ng ratification, na ibigay sa amin yung ganyang kakapal na BICAM report, no? So ira-ratify na. Kasi kami nag-no kami sa budget for 2025. So syempre alam naman yung mga reasons pinaliwanag naman namin. Wala na kaming time. So ang ginawa namin ay tinignan na lang namin yung first 3 pages na nandoon yung mga items na kinompare yung 2024 2025 na GAB sa BICAM. So nakita namin lang yung increase, saka na zero, na PhilHealth, etc. Yun. So ganon. Nung, nung nilabas ni Ungab, ni Sige lang Congress, po. yung blanco, binalik ka namin yung natanggap namin na kasi hindi na namin napansin din. Sorry, hindi na namin talaga napansin. So tinignan namin, meron nga mga 14 items na So blanco. hindi fake news yung share nila mga fake news peddler na just kidding. Kasi pag Vic Rodriguez mga type mag-share, parang nagdududa talaga ako. Sabi, tatanungin ko nga yung mga kaibigan natin na so what Well, you're saying is unfortunately totoo yung meron blank yes, items. Yeah. totoo yung mga blank items. Karamihan diyan ay nasa DA. So kanina narinig ko yung paliwanag ni Kong Kimbo. So, pero ang totoo talaga may blanco. Pero bakit sila nagpasa sa for ratification ng blanco? So yun lang naman ang question namin. Ngayon, hindi na rin kasi kami privy kung yun na rin ay binigay nila as enrolled bill, no? Pag sinabing enrolled bill, Yun yung ano yun? finalized version. Final na. So alam namin, pag na-ratify na, yun na yung final. So, dahil lumipas pa rin yung ilang araw, no? December 11, so dapat pipirmahan na ng December 20, baka may ginawa pa rin doon yung BICAM after ratification. So you have no information kung yung mga blank items na yun ay na-fill up na? Is there a way to know that? Uh, Dapat natin malaman. wala kaming alam kasi sila lang naman nakaupo doon kasi hindi namin talaga na walang blackout naman kaya sinasabi namin din tungkol sa news na yan. Kasi sinasabi namin gawin talagang transparent ang Correct. bicameral committee meeting para makita namin ano yung dinagdag. Kasi ang BICAM kasi dapat nire-reconcile niya lang yung mga provisions na magkaiba ang version ng dalawang house. Hindi siya magpapalit-palit ng mga items, mag-insert, magdadagdag, ito alam mo yung akap na yan. Hindi yan na-discuss dito sa dito sa House of Representatives. Dinagdag na lang pala yan nung pagkatapos na ng third reading. Third reading dito. Tapos pupunta na siya sa BICAM. So hindi namin na-discuss yan. No, so yun ang mga nangyari. So hindi kami privy, hindi namin alam
kung yung ibinigay kay sa Malacanang noong after ng December 11 na enrolled bill supposedly ay yung ratified na may mga blanco or pinilapan na nila at binigay talaga nila ng kompleto. So wala kaming alam doon. So maybe it's up also to President Marcos to clear the air, you know? All he can do is just to be transparent about it, maybe show a copy or something like that. Maybe Malacanang, PCCO, I mean, I don't know, Secretary Chavez, maybe they can have a picture of the relevant parts na sinasabi na blank item para lang wala ng issue. Kasi pinagpipiestahan talaga ng Yes, tama, Duterte tama. camp yan eh. Tama Talaga. ka dyan, Richard. Kaya sabi nga namin, ay, kung totoong ang enrolled bill na binigay sa kanila ay kompleto, edi magpakita sila ng prueba. Anyway, sinabi naman yung mga pages kung ano yung mga blanco doon. So, para matapos na yung ano na yan. So, kaya lang, problema naman din sa kampo ni Duterte, no? Eh, yung mga bata niya, nag-approve din naman ng budget, nag-ratify din naman ng budget. So bakit ngayon lang nila sinasabi yan na parang tingin nga namin Baka gumagawa lang ng sabihin nila parang issue. sinabi nyo na hindi namin nakita or something. Baka yun din ang sasabihin nila na oversight. Oo. So kailangan kailangan magpaliwanag talaga yung Paano PAICAM. kaya nag-leak yan? I mean, Tama. that means may ahas sa loob or something like that. No, but I mean, it's good that it got leaked kung talaga may problematic elements. Um, anong basa nito sa situation ni Zaldico nung pagtanggal sa kanya? Again, you're free not to answer if it's too sensitive. Pero nasa Bicol ako nung nangyari yan. Sa ang laking issue yan nasa Bicol. And, one version of the issue is maraming discontent kasi hindi daw magandang management sa appropriations. The other one is mukhang nag-step in daw ang Malacanang. It was a way of Malacanang saying na hindi kami natutuwa masyado sa curb your enthusiasm situation. I'm just trying to be nice and polite about na anong basa niyo po dito, Congressman? Do you think that there should be some also reshuffling? Kasi ang katotohanan po dito is talagang ang laki ng duda ng taong bayan eh. Hindi lang mga Duterte. Kumbaga, syempre, pinagpipiesta ng mga Duterte, pag-usapan natin in shortly. But I think a lot of well-meaning, legitimate people are having legitimate concerns. Even po kayo, sinasabi nyo, kailangan ng transparency. So for me, malaking damage yan kasi at the end of the day, even though hiwalay po ang legislatura sa executive branch, sinisisi pa rin kay BBM yan eh. So it's incumbent on BBM to clear the air. Otherwise, he's gonna pay the price for this. Hindi ko alam pero ang chismis-chismis dito, mukhang mukhang ano yata yan no? Parang pang ano bang tawag doon? Kung Ilocanin may na lang. Ilocanin na lang Parang, para. pag may damage, parang, kumbaga, pang puno doon sa damage. Ano man Yeah, tawag doon? sacrificial lamb. Sacrificial lamb. Parang, oo, kung may mga damage na, di Damage ba, kung hindi ka control. satisfy, di Damage ba, sabi nga, control. di Oo. ba, ano ba, suboptimal, hindi natin sasabi Eh, si Presidente, parang damage control na lang yon well, I para, mean, damage control is better than no control, di ba? No control. Kasi, iba, oo, ang pinalit naman, siyempre, the same din naman, wala rin naman naging problema, no? Si Kong so Kimbo. cosmetic So, change pala. oo. Oo. Pero parang narinig lang namin na Richard, no, parang may mga political ano rin diyan. Of course, of course. Again, yeah, Oo. Yung hindi mga mo sinabi kailangan mo, patulan lahat ng tanong. pero hindi ko i-confirm. Yan mga naririnig ko rin. Ah, ano lang, parang yung sinasabi ni Secretary Llamas, wala akong sinasabi, pero ito po yung narinig. Yun po yung style namin dito. Wala akong sinasabi, Wala pero ko ito po yung narinig. sinasabi, pero Opo. mukhang malapit dong sa mga sinasabi mo, yung Mukhang, mga narinig. mukhang malapit daw sa sinasabi ng ibang Ah, sinasabi. Ganun na lang. Congressman, the reason kasi I'm also asking you and pushing you on this is because I have to ask this personally, but it looks like, for instance, Senator Riza Ontiveros, parang wala daw silang nakitang ganyan blank items daw eh. Kasi syempre, there's a Senate side to this equation eh. So it looks like hindi lang po kayo yung hindi nakakita, pati sa Senado yung mga progresibo rin. Well, isa na lang yata yung progresibo dyan. Hindi niya rin daw nakita. So, kasi po, ang nangyari dito is, pero hindi ko alam, Richard, pero may mga pirma yun eh. Yung yun mga nga pirma eh. may blank. Yun At nga may eh. kasi ano doon Senator Risa. Yun nga, nakita ko yung document eh, at saka yung Oo. mga pirma. Anyway, May I'll ask you pirma kasi separately for imposible namang 14 na senador yan na pumirma each pages, hindi nila nakita yung blanco. Kasi yung dinala sa amin dito. Right, right. Totoo lang.
Okay, kayo kasi ang dami nyo, kayo may excuse kayo sila kasi konti lang sila. Anyway, I'll ask Senator Rizon about this also. I want to get her side on this soon. Um, Balikan natin itong issue na to kasi ang nakikita ko ngayon, Congressman, is sinasakyan talaga, hinijack talaga ang mga Duterte itong issue na ng budget scrutiny na yan. Of course, we need budget scrutiny. Of course, kung talaga may questionable nangyari, we have to call it out. PhilHealth, no funds. What the heck, di ba? Okay yan. Mm-mm. Ang Mm-mm. problema is, ang lakas sumakay, ang lakas ng ng dating ng mga Dutertes as if sila po ay hari ng good governance and accountability, di ba? Can they Oo. just remind people, Ang, may yeah. credibilidad pa ang mga Duterte to talk about good governance and credibility or Well, accountability? mukhang sila lang naman ang naniniwala sa sarili nila eh. Yung sirkulo nilang Parang hindi rin eh, eh. Parang pati no? sila hindi rin naiwala kaya. Oo. Parang ganun din naman. Kasi kahit naman, well, BICAM report yun. So, dapat kung enrolled bill yun, papatunayan siguro ni UNGAB tsaka yung circle ni Duterte na yun yung talagang enrolled bill na ipinasa. Pero may paliwanag kasi dyan si Congressman Kimboy, no? Yung, well, na pag-aaral pa rin natin, no? So yun talaga kasi, no? Dapat talaga gawin talagang transparent yan para walang mga Walang sabit. Oo, usap walang sabit. o walang sabit. But Congressman, I want to ask you, because you have this is your third and final term in the Congress. We'll discuss your next plan soon. But anong can you just remind people what was the practice during Digong? Kasi alam ko yung highest parang yung time na pinakamalala yung corruption sa Pilipinas in terms of rankings at least sa sa CP is in 2021 nung panahon ng pandemic. Sobrang ano talagang parang na-farmally yung budget daw eh. Mm, Could you mm-mm. remind people how questionable were Digong's own fiscal practices to really put into question whether he is he's the right man to take up the cudgels for this issue of fiscal accountability? Because for Oh, me, that's important at, eh. at dinidescribe pa nila ang sarili nila as ano no, real opposition daw, di ba? Bayani, hindi lang So hindi bayani po yung SMNI, baya, bayani. Mga bayani. bayani. Um, well, etong mga to, halimbawa, pag-usapan na lang natin, halimbawa, nung panahon ng pandemya, no? Siya, sa panahon niya, gumawa siya ng batas na yung mga procurement, no? Hindi na dadaan sa mga procurement dahil ginamit na yung pandemya, hindi na dadaan sa mga procurement process. Yung mga bibilhin na mga items na sa Pharmaly, ganun. Kaya nga nung nakita diyan na overpriced. So, yun yung panahon niya. Panahon niya, diyan lalong tumaas yung rate ng ano no ng utang natin, tumaas sa panahon niya at ngayon, well unfortunately nagpapatuloy din sa ngayon, no, so pero diyan nagsimula yon, ano, tapos yung so syempre yung budget niya, diyan din talaga malaki yung itinaas, lalong lalo na dun sa confidential funds, no, from Ninoy Aquino, no, Noynoy Aquino, yung confidential funds ay million lang, ilang million lang, napaka-minimal. Pero sa kanya, naging billion, di ba? May 2 billion para sa confidential, 2 billion para sa intelligence fund na hindi talaga na audit yun. So, unfortunately, pinagpapatuloy pa rin ng Marcos administration. Kaya, kumbaga, parang walang K na magsabing yung may honest sila, no? In terms of doon sa pera ng bayan. So, wala silang K na sabihin na ito, yung ganito. Pero dapat talaga, whether Duterte man yan or Marcos, dapat na isiwalat kung ano man yung nakikita na anomalya sa kanilang pamamahala, no? Sa kanilang budget, etc. Congressman, I want to now, in the latter part of our discussion, I want to zoom out a little bit to the big political picture. Ang tanong ko lang po dito is, Um, ano bang dapat gawin ng genuine opposition? Kasi whether Akbayan, whether Liberal Party, lahat po kayo para sa akin genuine opposition kayo. You don't necessarily agree on certain things, but at the end of the day, I know na lahat kayo, you come from a position na clearly hindi kayo unity, just to be clear. Iba na yung opposition lang dahil nawalan ng position. Hindi po yan tunay na opposition sa akin. Now, Mm. back to this. Should genuine opposition, progressive, should they be neutral?
Should they go first after the greater evil, however you define it? Ano po yung dapat gawin? Kasi of course, alam natin hindi mutual exclusive, di ba? Hindi naman ibig sabihin, pro-impeachment ka kay Sara, wala kang sasabihin sa ginagawa ni BBM, right? In the same way, hindi ibig sabihin na galit ka sa budget ni BBM ay nagsasara ka ng mata sa mga kababalakan ng Duterte admin noon at saka yung mga ginagawa ng kanyang anak in recent years. How do you think should the genuine opposition balance ito? Kasi in theory, this is a historic moment, right? If I'm gonna be Gramscian about this, right? This is a moment of legitimacy of crisis. Kasi baksak yung numbers silang pareho eh. Sara Duterte's net Yes, positive is just oo. plus 21. I mean, pathetic yan compared sa tatay niya na plus 80, plus 90, di ba? Even BBM, medyo hirap na hirap siya to have a majority approval. 40 plus dun sa iba, 60 plus dun sa iba, but still way lower than both Pinoy and Digong. So it looks like both of them are bleeding and hemorrhaging political capital. So ano bang dapat gagawin ng genuine opposition dito? Well, siguro sa amin, makakapagsalita lang ako sa amin, ano. So, we've been consistent doon sa pagpuna ng graft and corruption, sa mga maling policy ng government. Consistent naman kami doon sa pagsasabi ng ganyan. Kasi kung ano yung tama, tama. Di ba? Kung ano yung mali, mali. At yun dapat in-expose mo. So, hindi pwedeng dahil wala ka lang sa posisyon, consider mo na yung sarili mo as opposition dahil galit ka lang doon sa nakaupo. So kami talaga talagang policy based kami, issue based kami at hindi talaga ano no kumbaga ang bias namin ay yung bias para sa taong bayan, yung kapakanan ng taong bayan. Be it yung mga pondo na yan, mga services na yan. So, dapat ibigay sa taong bayan yung what they deserve no ng government na sino man dyan yung mga nakaupo. At kami sa opposition, kami sa makabayan, yung mga policy na tingin natin ay anti-mamayan, kailangan punahin at kailangan mag-present ka ng alternative. So, yun ang mahalaga, no? Hindi ka lang pwedeng banat ka lang ng banat, tapos wala ka namang alternative. Dapat meron kang alternative doon Unless sa, vlogger ka. Unless vlogger ka, banat ka banat. unless Pwede vlogger. gumana yan. Magbanat-banat ka lang ng banat. So, yun Pwede. ang dapat na gawin ng mga genuine opposition. Okay. The reason I have to also ask you this, Congressman Castro, is because obviously, there's still this debate about the experience of progressives working with certain sections of the elite throughout the years. Of course, ang kritisismo against Makabayan is at some point you work with the Duterte administration early on, at some point you work with Villarroyo, Arroyo, whatever. What do you have to say to critics who are saying it's not like parati kayo sa opposition? There were times you work with some sections of the elite, or and maybe you're not learning your lessons, or some would say, okay, maybe things happen in the past, but you have learned your lesson. What is your take on this issue? Kasi medyo controversial yan eh, parati nire-raise ng iba. In the same way na Akbayan is also criticized, for instance, for aligning with Liberal Party, right? During Pinoy's time, di ba? So I just want to ask about that question. I mean, what is the lessons Makabayan has learned from its past experiences of dealing with different administrations and sometimes even forming tactical coalitions temporarily for that matter? And how do you make sure this time hindi mangyari ulit yan? So, well, yung panahon naman ni Digong, no, uh, nakita siguro ng ilang seksyon ng aming organizations, especially sa South, no, na nagkaroon ng panahon na yon, meron naman silang, kumbaga, may magandang, ano naman, ano, tingin nila may magandang kahinat na naman yung naging alyansa nila. So mukhang kami naman, so tinitignan naman natin yung mga naging experience na kahit papaano no, nag-open for mga position ay well nagrekomenda no yung aming organizations, pero hindi tumagal yon kasi nakita rin talaga yung tunay at kami naman as a whole ay hindi naman talaga bumoto kay Duterte at as early as 6 months pa lang nakita na natin talaga yung tungkol doon sa war on drugs, marami nang namamatay ng mga tao at ng ganun. So, hindi naman ano yun, ano, may mga tactical pero hindi rin naman nagtagal. Nanatili pa rin naman doon yung prinsipyo ng makikita natin yung naging epekto nito sa taong bayan, yung mga policy, etc. But may learning So, lessons ba, Congressman? Because some would say, well, it's not like yung patayan started June 2016 or July 2016. It started during Digong's time pa as a mayor.
it was an open fact. There were already investigations. I understand that you have to have realpolitik, coalition building. That's how politics works. Kaya ako medyo, I'm trying to be objective about this. My learning experiences pa from past tactical engagement, if I can put it, with some of these sections of the Philippine elite. So, ano ba yung learning experience? So, tingin natin talaga, no? Um, well, ako lang, point of view ko lang. Yeah, Dapat yun nga may, eh. To the degree that hindi kasi, kasi wag di ko tinanong yan, sasabihin niya, yan ka na naman, mababait ka na naman kay Teacher Franz kasi paras kang Ilocano. Tapos, you know what I'm saying? So I'm just trying to make sure na hindi ma-criticize na nagsa-softball ako on some of these questions. well, tinitignan ko lang din naman ano ba yung mga learnings natin. So, para sa amin, so tignan talinta talaga no, yung sa pangkalahatan, yung naging track record nung kung kanino ka man a-align, tactically man yan or pangmatagalan, pero titignan mo pa rin talaga yung holistic na track record nung tao. And dapat may red line. Hindi Oh, pwede dapat. mamatay tao, ganun. Exactly. For me, kasi yun nga, yun yung Yes. mahirap eh. So, yun ang Talaga, red line dapat may red namin. line Ang dami, ka. yun ang red line namin. Actually, 2016 pa lang, nakita na natin yan na ang dami niyang mga mga pagmumura, misogynistic na mga sinasabi, maaga pa lang, nakita na natin yan. Nag-aggravate siya na after 6 months, ang dami nang na mga namamatay. 2017. Right. Now, I want to talk about the upcoming elections. How is it shaping up, Congressman Castro? Because one of the things that came up dun sa huli natin discussion is hindi natuloy yung hopes for a, kind of a united front kasi parang nagsasariling sikap na yung mga, like Akbayan has its own thing, Liberal Party, may mamayan liberal. Um, are you still hoping na magkakaroon ng united front, if I can use that term? I know it sounds very Gramscian or Chinese Communist Party, but Wala. at some Well, point, di ba? to Yun tell nga you the eh. truth, syempre Richard, so iba-iba naman din kasi ng mga political belief. Iba-iba talaga yung mga perspective din sa mga bagay-bagay. So, we have to accept that na yan na talaga yan eh, no? Hindi talaga pwedeng magkasama-sama. So, sorry, no? Iba talaga yung pagtingin sa mga solusyon, sa mga problema, no? So, kung may mga organisasyon lang like yung sambayan no na nag-endorse sila na pinagsasama-sama nila yung mga progressive opposition o yung mga opposition na sinasabi mo kanina yun doon lang yun pero kasi sa isang partido kasi meron kang sinusunod na Of course, may mga sarili program. kayong, yeah. Oo. So kung hindi mo naman makaka-align yung ibang mga personality, so hindi pwedeng magsama. Baka mangyari lang unit team na May, napunit. may unit team Di kayo na ba? hindi pa nanalo. Di ba? So, ayun yon. Right, yeah. So, meron talaga kaming programa na tingin natin na hindi matatanggap ng mga ibang um, Pero kasi na wala meron kayong, di ba, meron kayong Christmas picture nung isang year, nakasama kayong lahat. Yung parang sa may Christmas party kayo, si Sir Neri, si Lenny. Meron kayong parang Christmas party, di ba, nung 2023 ba yan? 2023? Meron kayong picture na kasama kayong lahat yata, parang naalala ko. Kaya I was thinking, maybe we're moving in that direction. I mean, obviously, of course, I understand may ideological difference, tactical difference, strategic difference. But ang concern ko lang dito is, baka etong back and forth ng Duterte versus Marcos maging cynical lang tao at mawawalan na sila ng pag-asa sa ating constitutional order. In fact, ang mga narinig nga natin ngayon, RevGov, kung ano ng mga fascist ideas, di ba, about military junta, mga ganun. Hindi ba nakakabahala po yan kung mawawalan ng pag-asa ng tao sa sistema natin? Kasi impeachment ng isang araw, blank item ngayon, tapos bukas iba na naman. So parang hindi nagkakaroon ng accountability eh. Parang walang linear development eh. Cyclical lang siya. At ang concern ko po dyan is mawawala ng pag-asa ng tao sa demokrasya natin eh. Yun, well, at hindi delikado naman yan. tapon. Yes, tama. May mga ganyan na mga usapan, pero hindi naman nagkakaroon ng traction yung mga Gov, yung mga RevGov, yung mga military takeover, etc. No? Pero ang malinaw dito, Richard, di ba? Merong Duterte slate o merong Marcos slate. Pero ang malinaw dito, merong alternative. Kasi maririnig mo na ngayon sa mga taong bayan, ayaw na namin ng luma, ayaw na namin ng the same name at least meron na ipipresent na mga bagong pangalan na
nanggaling kami sa bahagi namin, nanggaling talaga sa mga different grassroots organizations. At yung track record naman namin ay hindi naman siguro nila ano no maikakaya yung aming mga track record. Wala So kayong at least confidential dito sa talks. election wala. Siyempre, dito sa election na ito, um, unfortunately, kailangan pa rin talaga natin ng voters education, di ba? Kung paniniwalaan natin mga survey, ang nakikita pa rin natin sa first 12, yung Usual mga naman. political dynasty, usual na mga Kita. pangalan, etc. Pero at least pag nakikita mo ibang mga survey like estudyante, mga teachers, mga iba pang mga sektor, iba Right. iba yung lumulutang ng mga pangalan Opo, ha, kayo po yung hindi yung nauna. Opo, kayo, nila Luke, nila, of course, the usual suspect. Ang gusto ko lang, oo. Congressman, is that, of course, successful po kayo throughout the decades in terms of mobilizing support at the party list level. Pero kasi iba yung national, di ba? Mas mahirap talaga siya kasi iba yung dynamic and all. Ano po yung mga natutunan niyo from the past? For instance, si Teddy Casino is running again for Senate. Napansin ko, medyo may cool effect na siya ngayon. Medyo may mga Mm. billboard pa siya. Medyo, Japor, ano yung Robin Hood Padilla bang vibes? Ano vibes ni Teddy ngayon? So, Di ba? ang natutunan namin Eh, in the past, TikToker. hindi na kami talaga magkakasya sa isa o dalawang kandidato lang. Kaya bumuo kami ng 11 member ng slate. Hindi nga lang namin nabuo kasi wala na eh. Wala na mag-commit pang 12. Kaya Baka ino-open may namin ano, yan may doon habol na pa. pwede. So, yun ang lesson nga namin. Hindi na lang dapat na isa lang yung pinapatakbo mo. Kasi parang nagiging saling pusa lang yan ng ibang mga political parties. May mga experience na sina-sidestep lang, no? Saling pusa lang sa mga programa. Kaya kung meron kaming buong slate, ito kami, meron kaming sariling programa at ito maipipresent namin ang sarili namin sa inyo as an alternative dito sa uh, dalawang malalaking political parties, no. So yun ang lesson namin, hindi lang talaga isa o dalawa, dapat isang buong slate para makita natin na ang makabayan naman yan, ilang taon na rin naman yan, dekada na rin na nandiyan at hindi yan na except for mga red tagging, mga kung ano-ano lang mga controversy na minabato sa makabayan, pero tumatayo pa rin yan as a political party at na may sariling programa. Right. I want to end on a more optimistic note perhaps. Well, actually hindi kasi kung tatanungin ko yung impeachment, may pag-asa pa ba yung impeachment? Sige, Well, yun tapos last thing, yeah. ako naman, Richard, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Kasi ang 19th Congress hanggang June 30 pa yan. No? Kung halimbawa, June 29, 28, o yung last day namin, biglang may milagro, biglang may dumating na fourth impeachment, 104, at matatransmit agad dyan. Sa Senate, haharapin na yan ng 20th Congress. No? Kasi ang impeachment naman, not unless nasimulan mo na yan at bumilang na siya ng certain period of time, ay ano na yon, at makikita natin na yon. Kasi hindi pwedeng na-turn down yan, hindi ka na pwedeng mag-file after 1 year, di ba? So Oh, ang yun pag-asa din, na lang exactly. namin, Pag nag-file ka na tapos hindi lumusot yan, meron ka ng ano, oo. meron kang 1 year na Yeah, aantayin, di may ba? gap na wala Pero na, iba na yung ito, dynamics next year, oo. may umaasa pa ako na after ng election, 20th Congress, kasi ang Senate naman, impeachment trial yan, continuing body yan. Hindi yan katulad ng House of Representatives, no? At hindi, ang impeachment, hindi katulad yan ng bill na kapag hindi na-approve yan during the current Congress, ulit ka na naman sa zero. Hindi yan. So, So maasa pa what rin. you're saying, Congressman, is as long as i-forward na ito ng Kongreso, you get the one-third you need, and then iwanan mo lang sa Senado to essentially slice it. So siguro yung trial sa kasalukuyan na Kongreso, and then siguro sa susunod na Kongreso, when medyo mas humina ang mga DDS camp, you may have the enough votes. Kasi right now, Yes, meron akong openly sila Robin Hood, Bato, Bongo, I mean the whole gang, right? It may make it hard to get the 16 votes, right? So mm, realistically, you're saying baka pwedeng gawin na lang. At least simulan mo na yung trials. Check mo yung ebidensya kung talagang may kababalagan na nangyari.
Unfortunately, you'll have to wait also for the politics, no? And then siguro sa next Senate na lang. So, what you're saying is that it's still possible that in the next 48, 72 hours na the ball might finally move, di ba? The ball Yes, might finally move. oo. Kasi yun ang importante. Yes, oo. Yun. Siguro a little bit more optimistic than that. Kasi medyo kami ni Sir Ronald, si Ronald, papamura na. Yan na naman to mga tagal-tagal na. Di ba? Last year pa yan. Um, Are there things na nanonotice ninyo po? Of course, official campaigning has not started yet, but nevertheless, of course, alam ko, gumagalaw ng mga tao, di ba? Nakipaghalubilo na sa mga tao. May mga napapansin kayo in terms of openness of people to more progressive ideas sa Pilipinas? Kasi ang dami na natin, na-try na natin Duterte, na-try na natin ng Marcos. Obvious naman na budol talaga, di ba? Budol yung mga sinasabi ni Digong na 6 months, this and that. Yung sinabi naman nung isa, 20 pesos kada budol din, 'di ba? I mean, so hopefully by now medyo obvious na budol talaga lahat ng mga itong mga tao na akala nila pag binoto natin mga to golden age na tayo, which is obviously not the case, no? Sa tingin niyo ba may openness, may more openness ang ating mga kabataan, especially Gen Z, marami sa mga Gen Z at yung ating mga voters dito sa more progressive alternative ideals? Well, tingin ko naman, Richard, no, unti-unti, no, dahil ito na lang, yung halimbawa, yung mga Quadcom meeting na yan, yung good government, sinubaybayan yun ng tao eh, at nakita talaga nila, no, yung mga ebidensya. Tapos kami, pag umiikot kami, ayun nga, sinabi ko kanina sa'yo, na sinasabi nila sa amin na, ay talaga, pag nagpaliwanag ka lang, no, ayaw na namin ng luma, ayaw na namin ng the same name. Sana mag-reflect yon pagdating ng election. No, kaya kailangan talaga no double time din kami sa mga pag-educate sa mga kababayan natin lalo na yung mga voters at yan nga tama mahalaga talaga yung boto ng mga kabataan at doon naman kami humuhugot ng inspirasyon no kasi sa mga survey sa mga kabataan no matataas ang survey nung matataas ang score namin ng mga opposition o yung mga wala sa Duterte Ano or po yung number niyo, Ma'am Castro, dun sa balota? For people number 17. 17. Okay. So not medyo okay yung 17. So, o nga letter C kasi no, Castro. Okay. O nga At pala, maganda pa yung pwesto ko dun sa balota na Sino nakita. mga katabi niyo? Sino mga Kitang-kita. seatmates niyo? Si Teddy, Sinyo, kasi Oo nga pala, na seatmates mo lang. Okay, oh, good, good, good. oh, Maganda yun yan. yung Just in case lang, pag na-skip yung isa, at least yung isa. oh, Pero madali lang yan, i-back to back na lang. Yan, of course, hindi kasama dun sa mga bagong candidates ay yung anak ng dating senador at gano'n. Kasi meron isang millennial daw na tumatakbo. Kasi ituloy daw niya yung mga natutunan niya sa mommy, daddy, kuya, lahat. Grabe yung ginagawa sa Senado. Ay, nako. Salamat, salamat. Maraming salamat, Congressman Franz Castro. I know these are tough days. We're hoping for some updates. But just in case, kung may update tayo in the next 48 hours, baka kulitin na naman kita to discuss, obviously, impeachment among other things. yes. Very much. Bulong, bulungan kita kung may bago. Oo, bulong, ayun na lang. Sabihin ko, wala akong Pero sinasabi. Wala akong sinasabi. Si Sir Ronald na lang ang pabulungin natin. meron na nangyayari pero hindi ko Oo. confirm pa Oh, naman. iyan naman lang, message man lang sa akin, Madam. Oo. Madam Damalain. Okay. Salamat, salamat, Congressman. And don't forget, number 17. At magkatabi sila ni Teddy. Hopefully, we'll also have Teddy Casino on this show. Kasi nagpaparinig si Teddy, bakit purong sila Alden at saka Hindi Ronald? mo raw Sabi ko, ini-invite. bakit si Franz naman? Favorite ko rin si Ma'am Franz Castro. Sorry. And then next time na ulit. Ilocano. Oo, may isa pa yung Pareho din tayong teacher. oh, exactly, exactly. Sorry talaga, may favoritism kami pag teacher pa tsaka Ilocano. Sorry, Okay. Teddy. Sorry, Teddy. Maybe next time. Maybe next time. God bless po and talk to you soon po. Tsaka yung chismis pa Salamat. sa akin mamaya. Oo, Oo. bulungan kita. Salamat, Madam teacher. naman. Sige. God bless.